Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na maging bahagi po ng program po natin. Kanina rin po kasi kasabay nyo rin po, nagdaos din po ang mga kapatid din sa lokal ng Samantaan para sa seniors event. At ganoon din po mga kapatid, mamaya naman po, bandang alauna, mga kapatid naman po natin sa Project 6, para po mga kapatid, masamantala rin yung pagkakataon. Hindi naman po alintana na sa atin mga kapatid na tayo po nakasumpo ng isang napakagandang kapalaran po sa buhay na ito. Masasabi natin mga kapatid na hindi nasayang ang ating pong pansamantalang paglalakbay sa mundong ito dahil kumbaga naintindihan na natin yung layunin, yung dahilan po bakit ba tayo tinawag po ng Diyos at tayo'y nilikha. May rason po kasi ang Diyos. Kaya niya po tayo pinahintulutang umiral. At yung pag-iral niyo, panandalian lang, papunta dun sa talagang nasa ng ating mga puso na tayo po ay maging dapat sa Kanya eventually. Yun naman po yun, mga kapatid. Kaya ang masasabi po rin namin, maswerte po kami, mga kapatid, na bigyan din kami ng pagkakataon makapaglingkod sa inyo na masasabi namin isang pribilehiyo na hindi namin makitang maliit na bagay lang kundi isang dakilang tungkulin ito para sa amin mga kapatid na dahil sa kanyang mataas na pagtawag, nagkaroon kami ng pagkakataon makasalamuha ang mga kapatid na kagaya po. Mga kapatid, salamat po sa Diyos na dito tayo nagkita-kita sa samahang sa Diyos na atin pong nakita. Ano po kasi mga kapatid sa Biblia, meron pong gano'n na nasa ikalawang samil, nakalimutan ko na lang yung talata. Yung si Barzillai, doon sa ikalawang Samuel 19:35, pwede nyo pong ipapalabas. Si Barzillai po kasi, isa sa mga, ayan po, ang background po ni Barzillai, isa po siya sa tumulong kay David. Nung si David po noon ay tinutugis ng mga kaaway, kagaya po nung ni Haring Saul, maging yung kanyang anak na si Absalom. Isa po si Barzillai na tumulong po kay David. As a token, o bilang kagantihan, pagtanaw ng utang na loob ni David sa mga taong tumulong sa kanya, niyaya niya po si Barzillai para magkaroon ng office sa kanya, sa King's Court, sa kaharian ng haring si David. Kaya lang sabi po ni Barzillai, tumanggi siya, sabi niya, ako sa araw na ito'y may 80 taon na, 80 years old. Meron na po ba rito? Okay lang po age reveal. May 80 years old. Meron pa. Ilan taon na po kayo? 83 na. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. 83 years. Sana abutin pa namin. Pero kagaya po ni Barzillai, sabi niya po mga kapatid, ako sa araw na ito'y may 80 taon na, makapapansin pa ba ako ng mabuti at masama? Usually, pagka minsan nga, 70 years old, pag may dementia, hindi na po nakakaalala, no po, no? Lalo may mga Alzheimer's, makakapansin pa ba ako ng mabuti at masama? Ibig sabihin, siguro naman, pagka mga ganong edad na rin, wala na naman po ako nakita po ng mga 80 years old, nasa cabaret pa. Nasa muli-muli, o. Nagpa-party-party pa, no? Although may iba sa mga sa mga alta sosyedad, may mga DI, no? Oh. Pero sa karaniwan, di ba, no? Bibihira na lang siguro yun, nasa inuman pa, matanda na. Hindi ko lang sabihin, sabi niya nga, ano ba kasama ang pwede niyang gawin? Makakapansin pa ba ako ng mabuting masama? Hindi niya nangamalasahan yung pagkain niya, tsaka iniinom niya. Sabi niya, di ba, makalalasa pa ba ang iyong lingkod ng kanyang kinakain at iniinom?
maririnig ko pa ba ang tinig ng mga awit na lalaki at babae? Di ba, humihina na ang pakinig? Bakit pa nga magiging isang pasa ng iyong lingkod sa aking Panginoon na Hari? Kumbaga, magiging alalahanin mo lang ako, Hari. Kukunin mo pa ako bilang katulong sa iyong kaharian. Huwag na, sa iba na lang. Ibig sabihin kasi, mga kapatid, aminin natin, hindi. Diba, pagka mga nasa ganung edad na, konting ano na lang, kumbaga sa karera, no po, nasa home stretch na po tayo, no? Brad Robert, no? Kumbaga, ilang dundag na lang, nasa finish line na. Ibig sabihin, konti na lang tayo, mga kapatid. Ako rin, nasa Diego 50 na po ako, mag-50 na ako. Kaya, hindi naman po malayo yung inabandi niyo po sa akin. Hindi ko lang po sabihin, gasino na lang, mga kapatid, ilang hakbang na lang ng paglilingkod. Di mas maganda, tapusin na natin na may karangalan sa Diyos. Di ba? Ang ating pong mga kaarawan sa buhay na ito. Kasi mas, sabi nga po ni Pablo, nasa 13:11 yun ng Roma, sabi niya, at ito, yamang nakikilala ang panahon, na kayo'y kapanahunan ng pagsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Di ba mga kapatid? Tama naman, mas malapit na kaligtasan natin ngayon kaysa nung nasa labas pa tayo. Noon, nananalangin din tayo, kaya lang mali. Di ba? Kay Maria, kay San Jose, di ba? Kay Santa Ana, kay San Lazaro, kaya sa atin, takbuhan lang ng kabayo yung karera. Anong klaseng santo si San Lazaro? Dadaanin ko sa Katoliko, sugalan yun. Di ano siya, gambling lord, no? Kasi doon nagkakarera eh. Ang iba naman sinasamba si Mercurio. Dito sa atin, sa Pilipinas, bilihan lang ng gamot si Mercurio. Hindi anong klaseng Diyos si Mercury? Di drug lord. Di ba? Kasi, di ba mga kapatid, tama naman yun eh. Di ba mas tama na pananampalataya natin ngayon? Di ba mga kapatid? Mas malapit na kaligtasan sa atin kaysa tayo nagsisampalataya ng una. Tayo, siguro mga kapatid, wala na tayong nasapa para balikan pa yung mga panahon ng kabataan natin, nalulok tayo ng bisyo. Ang ngayon ng mga kabataan, napaka parang si Dora, explorer. Ako, maraming ini-explore. Di ba mga kapatid? Ayaw na parang pang kobo, tinubuan na siya ng bangwis. Gusto nang lumipat na pusa, ayaw na magpaalalay sa inahin. Diba? Palibasa, mga binanganak sa New Zealand. Diba? Alam niyo naman yung ugali ng mga taga New Zealand? Diba? New Zealand ka sa mundong ito. Kaya sabi, ngayon nga, malaki ka na. Nais mo maging malaya. Hindi man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga, biglang nagbago, naging matigas. Ang payo nila, sinuway mo. Ayaw ng payo ng tatay, ayaw ng payo ng nanay, payo ng lola. Anong payo ng lola? Di ba sabi, kabilin-bilinan ng lola, huwag kang iinom ng serbesa. Dito, inuming pambata, mag-daniels ka na lang sana. Kaya ayaw ng payo ng lola. Pati payo ng lolo, ayaw din. Ano sabi ng lolo? Sabi ng lolo, may toyo ang utak ko. Sabi ng lola, ay humanap ka. May format, mayaman. Wala naman. Wala naman. Type kita. Di ka naman tao. Saan ganun? Diba? Ano lang ibig sabihin? Bata-bata pa, maraming gustong tuklasin. Lahat, yung mga hindi pa niya natitikman. Kaya, masisira yung kanyang buhay.
Yung pangarap niya, hindi na maaabot dahil sa bawal na gamot. O, di ba? Sabi niya, pangarap ko hindi maabot dahil sa bawal na gamot. Gabis ko na pinagsisihan ang aking kamalian. O, di ba? Pero ngayon tayo, napagdaanan na natin yun. Babalikan pa ba natin yun? Natural, hindi na. Sabi nga ni Barsilay, konti na lang ako. Hindi na nga ako makakalasa ng pagkain tsaka inumin. Kasi yun na lang yung magagawa ko pang pagkakamali sa buhay. Minsan may mga kapatid tayo, minsan nakahiga na lang, di ba? Naghihintay na lang ng araw ng pagpapahinga. O, dapat mga kapatid tayo, ganun din, nasahin natin. Si Jacob po, nung matanda na po si Jacob, babasbasan niya na yung mga anak ni Jose. Alam niyo, ginawa niya, nasa Hebreo 11:21, di babasbasan niya na yung mga apo, Hebreo 11:21. Si Jose, nung malapit na siyang magpahinga, malapit na siyang mamatay, nang babasbasan niya ang mga anak, o si Jacob, nung babasbasan na, mamamatay na siya, binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Gumano na lang siya. Ibig sabihin, kahit yung kahuli-hulihang lakas niya, ipinagsamba niya pa rin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sana makagraduate po tayo ng ganong paraan. Sa kung paano man, ang mahalaga, ang huling hugot ng ating hininga, parang ang Panginoong Jesus, di ba? Nung kanyang nakita, iniyukayok ang kanyang ulo at sinabi, di ba? Consumatum est, naganap na. Saka iniyukayok ang kanyang ulo at namatay. Dapat gano'n. Yung huling hugot ng ating hininga, maipangpuri pa rin natin sa Panginoon. After all, mga kapatid, di naman talaga ito ang buhay na ine-expect natin. Meron talagang buhay na tunay na buhay. Yung sinasabi sa Biblia, sa Timoteo, sa 6:17, sabi ni San Pablo, yung mga mayayaman, pagbilinan mo, huwag magsipagmataas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng bagay upang ating ikaganap. 18, na sila'y magsigawa ng mabuti, magsiyaman sa mabubuting gawa, maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting pinasasaligan para sa panahong darating. May darating kasing panahon upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Meron kasi talagang tunay na buhay. Meron po kasing tawag po dito, di po ba yan ay damo? Damo po yun, no? Pero meron talagang tunay na damo. Di ba? Kasi yan, di naman yan pwedeng kainin po ng baka, plastic lang po yun. Di ba? Parang merong mangga, picture lang, mangga rin yun. Pero hindi yun yung tunay na mangga. Diba? Pero mangga din yun. Pero mga kapatid, itong buhay natin ito, buhay din ito. Pero yung talagang tunay na buhay, ang tunay na buhay, walang kaagaw na kamatayan. Ang tunay na kaligayahan, walang kahating kalungkutan. Kaya tunay na buhay kasi hindi ka na mamamatay. Kaya tunay na kaligayahan kasi hindi ka na malulungkot, hindi ka na matatamaan ng araw, hindi ka na luluha. Yun ang tunay na buhay, di ba? Para lang ngipin, di ba? Merong milk teeth, alam niyo po yung milk teeth na po, mga kapatid. Di ba yun po yung tumutubo sa bata, habang baby pa siya, malambot lang siya. Di ba, mga kapatid? Pero hindi habang panahon, milk teeth siya. Di ba humahalinhin yung permanent teeth? Di po ba, no? Bakit? Kasi talagang kailangan niyang dumaan sa process of decay hanggang sa humalinhin yung permanent teeth. Yun yung matibay talaga. Yun yung talagang kumbaga pangmatagalan na. Kasi, bakit tatanungin na iba? Bakit kasi hindi agad pinatubo ng Diyos yung permanent teeth sa bata? Kasi delikado.
masusugatan yung nanay. Siyempre, pagka magpapabreastfeed, imagine mo, may anak ka, isang buwan, may pangil na. Parang, di ba, no? Para ka nanganak ng Dracula. Ikaw kaya ang nanay, magpabreastfeed ka kayo. Di ba, no? Kaya dapat malambot lang muna. Hahalingin kasi yun, mga kapatid. Para until such time, kasi kailangan ng bata yung colostrum ng ina, di ba? May casein din po yun. Pampalakas ng immune system. Kaya kailangan niya yung gatas galing mismo sa kanyang ina. Para naman mag-take place yun, dapat hindi masaktan si nanay pag nagpapa-breastfeed, di ba? Ang isang advantage nga ng breastfeed, sabi ni Fratelli, may nade-develop po na intimacy na ang bata, pagka breastfed siya, malayo siyang magkaroon ng suicidal tendency. Kasi may intimacy na develop between the mother and the child. Ganun po karunong ang Diyos natin. Ibig ko lang po sabihin, talagang, kung eto nga, itong buhay na ito, gusto nating mabuhay eh. Meron tayong nararamdaman, di ba no, mga kapatid? Meron tayong sakit kung minsan na nararamdaman, pero gusto pa rin nating mabuhay. Di ba, what more pa kaya doon sa buhay na walang hanggan? Wala na pong rayuma doon, mga kapatid, di ba? Wala tayo mararamdaman sakit. Kaya sana, mga kapatid, itong araw na ibinibigay pa sa atin ng Diyos, gaya ng mga lingkod ng Diyos na una, gaya ni na Barsilay, gaya ni na Jacob, gaya ni na Abraham, ni na David, at si Abraham ay namatay sa mabuting kaarawan at inilakip sa kanyang bayan. Alam niyo po, sa katandaan, ang kamatayan ng isang matanda na po sa kaarawan, subalit may takot sa Diyos, hindi po yun nakapagpapahiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, si Isaac ay namatay sa mabuting kaarawan at inilakip sa kanyang bayan. Ang kamatayan ng batuin, yun pa nga ang nagsisignify at nagbabalidate na siya'y kabilang sa bayan ng Diyos. Harinawa, mga kapatid, sama-sama po nating tamuhin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaawaan nawa tayo ng Diyos, sana pare-pareho tayo makapagtagumpay. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Pakadabukan po namin po. Sa ngalan po ng Kuya Daniel, ang lagi niya po binabanggit po, anuman po ang inyong pangangailangan, kung saan pa po makakatulong po kami, ang aming kaliitan, para madamayan din si Kuya sa paglingar po sa inyo. Huwag po kayo magdadalawang akala, mga kapatid. Nandito po ang ating mga SIC, mga assistant SIC, para makatulong po ng Kuya Daniel sa paglingar po sa inyong mga magkakapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Po, Brother Ramiro.